Ang talinghaga mula sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga," sabi ni Jesus. "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa sa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sinabi niya sa sarili, "Marahil na may igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila ay nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ng ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray." Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya ay dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga taong ito na si Jesus ay siyang isang propeta. Hinganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo ay mapagpala. Sige po, bago tayo magsiupo, tayo manalangin saglit. Yuko natin ang ating mga ulo. Ano po? Hallelujah. Rada ikaraba sende rebe yarana karaba sukure da ikarababa. Reba sekendo koromo sondo yarana ikerebe hay yarabahande. O Father God in heaven, through your Son Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit of God, we thank you, Lord, sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, Lord God, sa aming patuloy na pag-aaral sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat na pinagkaloob mo, Panginoon, ng bawat isa na narito, Lord God. In Jesus' mighty name, let the angel of the Lord patuloy deploy and minister in this place, Panginoon, and let your spirit of understanding
understanding be upon us in the mighty name of Jesus. We thank you, God, lahat ng ito, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon, ng papuri, parangal at pasasalamat, Panginoon, O Lord God. We give you all the glory, Panginoon. Ano man ang ihahayag mo sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo na ang bawat isa ay maging bukas ang aming mga isipan at puso. In Jesus' mighty name, O Lord God. We seal the prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa gabing ito ay tuturuan tayong muli ng Panginoon. Papaalalahanan tayo ng Lord ang katugunan daw ng Panginoon sa ating mithiin bilang mananampalataya. Okay? So, ang Lord ba tumutugon sa ating panalangin? Amen, di ba? At yung mithiin natin, yung desire natin sa ating buhay ay meron palang katugunan sa Panginoon. Amen. So, tingnan po natin kung ano mensahe ng Lord sa gabing ito. Ano po? So, sabi po ng Panginoon, nakapaloob daw po dito yung mga blessing. Ayan. Pag mga usapang blessing, talagang all ears. Di ba? All ears, blessing yan eh. Okay? Amen. Pero tingnan natin kung ano yung kalakip ng mga blessing na yon, ha? So sabi po rito, sa mga bagay na ito ay kailangan matinding pananampalataya. Bagamat ang karamihan daw po, kahit noong unang panahon pa, ang ilan sa mga nananampalataya na lingkod niya ay nakuha ang mithiing ito sapagkat ibinigay ito ng Panginoon sa mga salinlahi nila. Pakibasa po sa Deuteronomy 7:9. Deuteronomy 7:9. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ang Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Amen, di ba? Mula po kay Abraham, mula po sa mga lingkod ng Diyos na nauna sa atin. Tandaan nyo po, yung mithiin, yung desire, yung nais ng puso nila, na gaya ng nais ng puso ni Jesus Christ, ay nakuha nila. Nakita nyo po? Hayaan nyo na po sila, no? Makinig po tayo. Yung desire po ng puso ni Jesus Christ ay nakuha nila. Yung Amen. Desire ng Lord na maligtas ang marami ay nakuha po ng mga nauna sa atin, ng mga naglilingkod sa Lord. Amen. Sa pamamagitan po nun, meron pala na pangako ang Panginoon para sa atin, para sa mga sumusunod sa Kanya. Yan po yung nilalaman ng Deuteronomy 7:9. Ano po? Amen. Nais pong ipaunawa daw ng Lord sa atin na bagamat iba sa inyo na nananampalataya, ay namatay na. Yan, yung mga nauna sa ating mga nananampalataya. Mga naunang pastor, apostol, propeta, diba? Na sumakibilang buhay na, diba po? Ay hindi nila natamasa yung pagpapala sa buhay na ito. Ngunit, na sinabi po ng Lord, sa spiritual na buhay ay mayroong pinagkaloob sa inyo ang Panginoon. Ito ay buhay na walang hanggan. Pakibasa nga po. Marcos 10:29-30. Marcos 10:29-30. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ano po yung pangako ng Lord? Ang dami, di ba? Nakita nyo, nabasa nyo po? Yung mga pangako ng Lord. Mga kapatid, bahay. Diba, mga kapatid, mga ina, anak, mga lupain. Ngunit, may kalakip na pag-uusig. Okay? So, tayo po, tayo ngayon na sa gawain natin, naranasan natin yan, nape-persecute tayo. Okay, nauusig tayo, natutuligsa tayo sa ating gawain. Hindi po tayo nag-iisa, ano po. Yung mga nauna po sa atin na mga apostol, sila din po ay tinuligsa. Sila din po ay nalimura. Even si Jesus, di ba? Naranasan din niya po yon. Okay? So tayo po, hindi natin kailangan na mapanghinaan kaagad. Diba? Yung iba kasi, ang tendency kapag tinuligsa na,
wala na, aalis na kaagad. Hindi nakakayanan yung pagtuligsa sa kanila. Okay? So, pinangako ng Panginoon sa atin, magkakaroon ka na maraming kapatid. Sino nag-iisang anak dito? Ha? Sino nag-iisang anak? Marami ka bang kapatid ngayon? O, diba? Meron kang kapatid sa Lord. Nagkaroon tayo ng kapatid sa Lord. Sino ang ulila sa magulang? Amen. Diba? Lahat po tayo, ulila, na nagkaroon ng magulang sa biological, nung namatay na, wala nang magulang, di ba? Pero pinagkalooban tayo ng Lord, ng isang tatay sa spiritual, isang Amen. nanay sa spiritual, di ba? Amen. So may nanay at tatay tayo, di ba? Amen. Tama ba? Amen. Bahay, ano pa ang bahay na pinagkaloob ng Lord sa atin? Sino ang walang tahanan? Ha? Bahay na. Mga example ng Lord, di ba? Si Kuya Julius, wag na tayong lumayo. Si Kuya Ernesto, Amen. nasaan sila ngayon? Yeah. Nasa tahanan ng Diyos. Amen. Di ba po? Amen. Palakpakan nyo nga ang Lord dahil dyan. Di ba napakabuti niya? Amen. Ano po yung ano doon? Ano po yung tinuro sa atin ng Lord doon? Nagkaroon ng desire yung mga tao na to na sumunod sa Lord. At yung Amen. desire na yon tinugon ng Panginoon. Amen. Okay? Kaya may pagpapala ba sa pagsunod sa Lord? Amen. Nasa pagsunod ang pagpapala. Amen. Okay? Pero kailangan lang maging maayos yung ating motibo, maging maayos yung mithiin natin, yung desire natin, talagang naka-align din sa banal na spirito. Okay? So nais na pong ipaunawa ng Lord sa atin, sa gabing ito, na ang patuloy nating pagsunod sa Panginoon, kailangan nauunawaan natin. Nauunawaan ng ating pananampalataya, yung ating mithiin, na ang inyong mga puso ay patuloy na tinutugon. Okay? Yung ating Amen. puso ay nagde-desire, okay? So, kailangan po naka-align ito sa pananampalataya natin. Okay? So, kapag tinugon po ito ng Panginoon, tinutugon niya, di ba? The desire of our hearts, palaging tinutugon ng Lord. Siya nga ay God of yes and amen. Di ba po? Okay? So, sabi po dito, sapagkat alam ng Panginoon kung kailan ang tamang araw at oras na ipagkakaloob niya ito sa inyo. 1 Corinthians 1:20. 1 Corinthians 1:20. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista? Sa kapanahonang ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan. Di ba po? Sabi po ng Panginoon dito na yung ating sariling kaalaman, yung na-acquire natin sa mundo, hindi siya nakakabuti minsan sa ating mga mithiin. Hindi siya nakakabuti sa ating mga saloobin para sa Panginoon. Okay? Kaya pinagkakaloob ng Lord, di ba, minsan kapag tayo ay nagpe-pray, bakit ang tagal? Bakit hindi tinutugon? Bakit wala hanggang ngayon? Lord, sumusunod naman ako, di ba? Maraming mga comment na ganon pagdating sa Lord. Okay, so sabi po ng Panginoon, sapagkat sa mga bagay na ito ay mayroon daw pong pinapagawa ang Panginoon upang sa mga bagay na iyon ay maipasa ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. 1 Timothy 6:12. 1 Timothy 6:12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Ayun. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Test of faith. Sino po ang na-test na ang ating pananampalataya? Sino? Maraming beses na, di ba? Amen. Maraming beses na po na tinetest ang ating pananampalataya. Tandaan po natin kapag tinetest ang ating faith, ang Lord po yun. Kapag may medyo struggle at kailangan ng faith, ang Lord po ang nagbibigay noon. Amen. Okay? Ang pagsubok na yon ay nanggagaling sa Lord. Kasi bakit? Diba, sinabi niya na sa Santiago, mapalad ang dumadanas ng mga pagsubok. Diba po? Sapagkat tumataas ang pananampalataya, tumatatag kayo. Amen. Tumatatag tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Diba? Napakahirap po maglingkod. Amen. Hindi madali. Yes. Diba? Napakahirap. Kasi bakit? May pruning. Mayroong pagtatabas. Amen. Talagang tatabasin ka. Lahat ng ugali, di ba, tinatabas sa atin ng Lord. And glory to God kasi bakit? Pinahayag niya na sa iyo. Hinahayag niya na sa iyo kung papaano yung gagawin mo. Di ba?
Amen. Hindi mo namamalayan, chaos na, nagkakagulo na sa pamilya mo. Yun pala, testing lang pala sa iyo yun. Okay? Testing lang pala sa pananampalataya mo. Na paano mo masasabi na ang Diyos ay nag-aayos, nagre-restore. Yes. Diba? Kung hindi ka mapunta doon sa magulo na, na sitwasyon. Diba po? Amen. Okay? So, yan po yung test of faith sa atin ng Lord. Ano po? Ang lahat sa inyo ay mayroong mga pagsubok daw po. May mga pagsubok sa atin na pinagkakaloob. Okay? Kung ang isang tao daw po ay pinagkalooban ng patuloy na pagbibigay, gayon din naman sinusubok ito ng Panginoon. So, kung ikaw ay giver ka, malamang ang mga pagsubok sa iyo is about sa pera. Amen. Patuloy, di ba? So, alam mo na, Ate Marilu, ha? Alam mo na kung bakit palaging may testing sa'yo kapag nagbigay po tayo. And Amen. usually po yan after ng inyong testimony. Pag nag-testimony po kayo dito, usually yan, may testing after. Amen. Yan. Na Lord, ibibigay ko, di ba? Iano ko, itatanim ko talaga. Susubukin kayo niyaan pagkatapos. Ayan. So, nangyari din po sa akin yan. Nagtanim ako, ano po, as in totally zero. Totally zero, talaga. Pero sinabi lang ng Lord, maghintay ka. Maghintay Amen. ka. Yung pala, yun na yun. Bahagi na yun ng pagtitrain sa atin ng Lord. Amen. Okay? So, alam na natin kung paano kumilos ang Panginoon. So, bagamat sabi po ng Lord, bagamat tayo daw po ay nawawalan minsan, kailangan matutunan nila ang pagbibigay. Sapagkat sa dulo po niyon ay patuloy na ipagkakaloob ng Panginoon kung ano ang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Sacrificial giving. Amen. Ito po yun. Sacrificial giving, gaya nung kwento sa Mateo, di ba, na ang isang babae na yun na lamang yung kanyang salapi. Di ba, ibinigay niya na lahat. Di ba po? Mas nalulugod po ang Lord sa ganon. Amen. Okay? Kahit 10 piso man yan, yung ibibigay mo sa Lord, kung yaan na lang yung huling barya mo, diba? Naalala ko yung sinabi ko kay Daddy Ray, pati pamatot, panabla. Yan na po yun. Yan. Sacrificial giving po ang tawag doon. Ano po? Amen. At mabilis po yung pagtugon ng Lord sa bagay na yon. Kapag kayo ay nagbibigay. Yung talagang totally wala na kayo. Ayan. Amen. Masaya kaya yun? Sabi mo sa katabi mo, masaya kaya yun? Masaya kaya yun. Kasi bakit? Doon ihahayag ng Lord sa'yo kung papaano siya kumilos sa financial mo. Amen. Diba? Lord, susubukan ko nga to, sacrificial giving, Lord. 100 lang yung pera ko, Lord. Wala akong pamasahe, Lord. Diba? Ha? Okay? Isusugal mo, kumbaga, isusugal mo sa pangalan ni Jesus. Diba? Ganun ang mananampalataya. Ganun po tayong mga lingkod ng Panginoon. Amen. Ha? Talagang sinusubok tayo ng Lord, subukan mo din ang Panginoon. Amen. Doon sa tinuturo niya sa'yo. Okay? So sabi po ng Panginoon, pinapaalala niya sa atin, gayon din daw po, na sa mga may mababang loob sa pagtulong, higit sa lahat sa mga taong nangangailangan. Ayan. So pinagkakalooban din sila ng mga tao. Yung mga may puso sa pagtulong. Ayan, pagkakalooban ka ng Lord ng mga taong hindi karapat-dapat tulungan. Amen. Ha? Pagkakalooban ka ng Lord na merong kakaibang ugali yung mga tao na yon. Kasi bakit? Tuturuan ka ng Panginoon sa bagay na yon kung papaano ka tumulong sa kanila. Amen. Kung maayos ba yung ugali nila, saka ka lang tutulong. Di ba po? Kung maayos yung pakikitungo nila sa'yo, saka mo lang siya tutulungan. Di ba po? So, ganun po ang pagkilos ng Panginoon. Ano po? Para malaman natin na tayo ay sinusubok niya. So, bagamat sila daw po, asan na tayo? So, sabi po ng Panginoon, pagdating sa mga pagsubok, naiiba daw po ang ating mga puso. Ay, pakibasa po muna, 2 Samuel 22:28. 2 Samuel 22:28. Yes. Mga nagpapakumbabay, iyong inililigtas. Amen. Ngunit ang palaloy, iyong ibinabagsak. Ayun. So, God opposes the proud palagi. Tandaan po natin yon. Kailangan talaga na mapagkumbaba tayo. Natututo tayo, di ba po? Meron tayong mga disciple na hindi maganda ang ugali. Meron tayong mga disciple na talagang masarap talagang batukan. Di ba?
Kung sa dating tayo, masarap ng batukan talaga, Lord, eh. Isa na lang. Isa na lang, di ba? Pero ano sabi ng Panginoon? Kailangan magpakumbaba ka. Amen. Di ba? Yung sinasabi palagi ni Daddy Reb na you may win the conversation but you will lose the person. Maaring magwagi ka sa mga usapin, sa argumento, sa pagdedebate sa kanila, pero mawawala naman yung taong iyon. Di ba? So, hindi ba pwedeng magpatalo ka muna para kay Jesus? Hindi ba po pwede na lunukin mo muna yung pride? Dapat wala na yung pride sa atin. Amen. Di ba po? Alang-alang sa Word of God na makapenetrate sa Kanya. At alam niyo po yung labanan ngayon talaga sa mundo, wagi yung kung sino yung nagpapakumbaba. Amen. Di ba? Naano niyo ba? Napapansin niyo ba yon? Nagwawagi talaga, di ba? Kung sino yung nagpapakumbaba. Subukan mo may kaaway ka. Ha? Tapos anuhan mo rin siya. Sabayan mo yung galit niya. Anong mangyayari? Sabog, di ba? Away talaga. Magsusuntukan pa yan. Ha? Di ba yung mga road rage? Patingnan nyo, yung mga driver na walang pasensya. Di ba? Hanggang sa humantong sila sa barilan, patayan. Away. Diba? So, anong mangyayari? Wala na yung buhay. Okay? So, pagdating daw po sa pagsubok, naiiba ang puso ng tao, ha? Sapagkat nais daw po makita ng Panginoon kung kayo ay meron o wala, kung kayo ay magbibigay pa rin sa Panginoon. Hindi lang po ito usapang pera, ha? Yung ating paglilingkod. Okay? Yung motibo po ninyo, yung mithiin ninyo, sa pagdalo dito sa church. Kung kayo ba ay may pamasahe, dadalo pa ba kayo ng overnight prayer? Ha? Diba? Kung meron ka bang kagalit dito sa church, dadalo ka pa ba? Okay? So yun po. Malaking mga puntos po yun sa atin bilang lingkod ng Diyos. Yes. So sabi po ng Panginoon, maglilingkod ka pa ba? Kapag dumadanas ka ng pagsubok, dumadanas ka ng mga suliranin sa buhay mo, magpo-prophesy ka pa ba? Ha? Di ba po? Amen. Ang gusto ng Panginoon, kahit wala ka na, kahit na ikaw ay talagang sagad to the bones na, yung lakas mo, yung iyak mo, di ba? Pupunta ka pa rin sa Kanya. Amen. Amen po? Amen. Naunawaan? Amen. Nakakasunod? Hallelujah. Amen. Sabi po ng Panginoon, ang inyong mga mithiin, ang inyong puso, ang ninanais ninyo sa buhay, ay pinagkakaloob ng Lord sa atin. Pinagkakaloob naman, di ba, lahat. Lahat ng gusto natin, di ba? Inaayos naman ng Panginoon. Desire mo na maayos ang pamilya mo, inaayos niya. Desire mo na magkaroon ng negosyo, inaayos din niya. Hinahanda ka niya. Okay? At sabi po ng Panginoon, kailangan daw po na merong taniman. Hindi lamang sa pera, gayon din sa pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Mangangaral 11:6, sige po, basahin natin. Mangangaral 11:6, sa umaga, inihasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, o kaya yung umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan. Amen. Diba, kahit na sa pagde-disciple natin, I believe na kayo ay mga leaders na pinagkaloob ng Lord. Diba? Amen. So, tingnan mo yung katabi mo, bakit siya yung nandito sa araw na to? Ha? You are blessed. You are favored by God para marinig mo. Ha? At makasalo ka sa gabing ito. Amen. Hindi nyo ba nakikita? Very selected. Yes. Selected yung mga nandito ngayong gabi. Amen. Sabihin mo, special ka, kapatid. Special ka. Ayan, okay? So sabi ng Lord, hindi lamang sa pera ang pagtatanim, tandaan nyo po, yung mabubuting gawa, di ba, sa ating EGR, di ba, sowing the best for the Lord. Hindi lamang po sa pera na tayo ay nagtatanim. Ha? Pwedeng pagkain, pwedeng prayers, kung wala po, di ba? Pwedeng pagkakawang gawa, pagkakapwa-tao. Okay? So, taniman nyo po, sa ating mga nawiwin. Ayan. Taniman nyo po ng taniman. Yes. Kung medyo hindi maganda ang ugali, bigyan mo ng ulam. Di ba? Seed of faith mo yon. Okay? Nasa sa inyo lang po kung papaano ninyo i-desire sa inyong mga puso.
Seed of faith ko yan, ay bibigyan ko to ng ulam. Diba? I-practice mo pa yung give mo sa prophecy. O, diba kung may prophetic tayo, Lord, ano kaya ang ulam na gusto niya? Ayan. So lahat, diba, napapractice. Amen. Okay po? So nakikita daw po ng Lord ang puso. Nakikita ng puso ang kabutihan ng bawat isa. Sapagkat ang Panginoon ay nakatingin sa inyong mga puso. Dahil po ang Lord ay nakatingin sa inyong mga puso, ang inyong mga puso din ay nakikita nila kung ano yung kabutihan sa kapwa. Ganon din ang inyong mga kapwa. Nakikita nila yung kabutihan sa inyong puso. Okay? Amen. So merong mata ang mga puso. Ha? Tandaan niyo po. Amen. Kasi bakit? Nakakakita ang puso. Amen. Okay? So sabi po ng Lord, gayon din naman sumasabay ang kaisipan. Kaisipan nito sa mga bagay na iyon. So kailangan sabay po siya, ha? Ang ating puso at isipan. Kailangan sabay po. Kung nagiging masama ang kaisipan ng tao, ay siya din nagiging masama ang puso. Jeremiah 20:12. Jeremiah 20:12. Yes. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso at Amen. isip. Kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ayun. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Amen, 'di ba? Ang sinasabi diyang mga kaaway, hindi mga kaaway na tao, ha? Spiritual po lahat yan, ng mga kaaway na yan. Amen. Okay? So, kailangan daw po maunawaan ang ating mga pananampalataya. Imagine niyo. Hello? Amen. Kailangan yung faith mo, maunawaan niya. Naintindihan niyo po? Naabot? Amen. Kanina, yung puso, merong mata. Amen. Ngayon naman, ang ating faith, kailangan may pangunawa. Amen. Nakikita niyo po? Hallelujah. Kailangan daw pong magkaroon at manatili ang kababaang loob sa mga bagay na ito. Sapagkat nais ng Panginoon na maging handa kayo sa bagay na ito. Sapagkat sa lahat ng bagay, ito ay nalalaman ng Panginoon, ang inyong mga minimithi at inyong ninanais. Santiago 4:10. Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ayun. Amen. Okay? So humble yourselves before the Lord. Napakahalaga po na tayo ay palaging nagpapakumbaba sa Panginoon. Ano man yung ministry natin, ano man yung gagawin mo for the Lord, napakahalaga po na tayo ay palaging mapagkumbaba. Okay? So higit daw po sa lahat ang mga ay tumatakbo sa inyong mga isipan sapagkat ang iba sa inyo ay naiinip. Ayun. Amen. Ang iba daw po sa inyo nagtatanong kung paano gawin. Paano gawin? Saan ko ba, Lord, kukunin? Okay? Pero ang sabi po ng Panginoon, yung mga nakikinig daw po, yun lamang yung naghihintay. Amen. Okay? Kaya kailangan napakahalaga na tayo ay nakikinig. Discerning heart. A listening heart. Amen. Okay? So meron ulit, listening heart. May Amen. tenga ang puso. Amen. Nakikita niyo po? Amen. Maabot nawa ng lahat. Amen. Hallelujah. Maraming tanong, ano po? Maraming tanong ang tao sa Panginoon. At sinabi po ng Lord na gustong ipaunawa ng Lord sa atin sa gabing ito na ang kaisipan ng Panginoon ay walang makakaabot ng kahit na sino. Amen. Okay? So hindi natin na alam kung ano po yung pamamaraan niya. Hindi natin alam kung hanggang saan yung kaya niyang gawin. Kasi Amen. limitado tayo. Yes. Okay? Pero ang gusto ng Lord, meron siyang biyayang ibibigay, yung ating maunawaan, yung kanyang kalooban. Okay? So para daw po maging tama ang ating mithiin, mahalaga ang pakikinig sa banal na spirito. Sapagkat siya rin ang nagtuturo kung paano ninyo uumpisahan at sisimulan ang inyong mga mithiin. Amen. Okay? So kung sa isang tao po, nagde-desire kayo na ma-cell group yung taong yon, mag-pray na po kayo, i-pray nyo na. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng planning. Nagkakaroon tayo ng meeting palagi. Kasi bakit? Para malaman natin, mapag-usapan natin kung ano yung dapat ipag-pray. Okay? Yan. So sabi po ng Lord, kung kayo ay handa na maayos ang kaisipan at puso, ang inyong minimithi, lahat ng ito ay pagkakaloob ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay ibababa sa inyo. John 14:26. John 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko,
ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen, di ba? Si Holy Spirit lang po talaga ang ating gabay, ang ating tagapagturo. Okay? Pati nga yung desire natin, minsan siya rin na nag-aayos. Amen. Ha? Inayos na tayo ng Lord, I believe, di ba? Ang ating puso at isip, inayos na ba? Sino Amen. pang hindi ayos? Ha? Natanggal na ba lahat ng demonyo sa ating puso at isip? Amen. Natanggal na? Amen. Amen, di ba? So I believe na handa na tayo this time. Handa na ba kayo? Amen. Yes, thank you Lord. Hallelujah. So nais daw po ipaunawa sa atin ng Panginoon, na pagdating sa inyong pananampalataya, higit daw po sa inyong mga miyembro at mga leaders, ang lahat daw ay naibaba na kailangan na lamang itong mag-manifest sa physical. Amen. Nakikita nyo? Alam nyo po, tayo ay palalim na ng palalim. Hindi ba kayo nagtataka bakit ang mga propeta ay naka-fasting? Amen. Dadalhin tayo ng Lord sa panibagong level ng ating spirituality. Amen. Hello? Amen. Dadalhin tayo ng Lord sa panibagong level ng spiritualidad. Amen. Hallelujah. So paano tayo makakapag-manifest ng mga spiritual blessing into physical kung tayo mismo hindi natin nauunawaan ang spiritual na buhay? Amen. Ha? Puro lang tayo sabi, di ba, walk by faith, not by sight. Memorize na natin. Walk by faith, not by sight. Pagdating na nandiyan na yung suliranin, nasa na yung faith? Di ba? Di ba po? Amen. So nakakalungkot bilang mga Kristiyano, nakakalungkot po. Hindi po yun na nakakatuwa sa Panginoon. Kasi bakit po? Na-train na tayo, ilang beses na tayo, anointing of faith palagi. Di ba? Pero matigas ang ulo ng tao. Kahit leader na ng church, matigas ang ulo ng tao. Sinabi na ng Lord, ito ang nakakapagpabagal kayo. Di ba? Pagdating ng nandiyan na naman, balik na naman sa dati. Di ba po? Kaya stagnant minsan. Hindi lumalago. Okay? So, kailangan daw pong maunawaan natin ang spiritual na buhay sapagkat dito tayo nagkukulang. Tama Amen. ba? Amen. Agree, no? Agree tayo sa Lord. Amen. Nagkukulang talaga tayo. Yes. Amen. Okay? Kung bakit ito ay hindi nakakamit sa physical. Hindi po talaga natin nakakamit. Hindi tayo nakakaabot. Okay? So, sa pagsisiyasat daw po na minimiti ng puso, kailangan isa-isip at isa puso ang katanungan kung kayo ay nagiging sapat o nalulugod ba ang Panginoon sa inyong mga ginagawa. So, yun lang po. Maging tanong natin, Lord, nalulugod ka ba? Sa araw na ito, Lord, nalugod ka ba sa akin? Sapat po ba, Lord, ang pananampalataya ko sa araw na to? Di ba po? Amen. So, higit sa lahat daw po, yung mga sa pagpopropesiya. Ayan. Kayong lahat ay binababaan. Lahat po tayo ay merong giftings ng prophecy. Amen. Ha? Kasi bakit? The Spirit of Jesus is the Spirit of prophecy. Amen. Kaya lahat po tayo ay merong spirito ng pagpopropesiya. Iba-iba nga lang. Amen. Hindi lang po kaming 7. Lahat po tayo. Okay? Amen. Sinabi na yan ng Lord, di ba? Okay? So, ang sabi po ng Panginoon, ang iba lang daw po kasi ay naiinip. Walang pangunawa sa spiritual. Okay? So, ang iba daw po ay nagsasawa na. Ang iba ay nagtatanong ng paulit-ulit lamang. Paulit-ulit lang, paulit-ulit. Na-prophesy na't lahat. Diba? Nagtatanong pa rin. Ano kaya talaga yung ano ko? Baka hindi talaga yun. Giftings. Diba? Ano kaya? Hindi kaya dun talaga ako tinatawag? Na-prophesy na. Na-confirm na ng mga angel of the Lord. Diba po? Sobrang tigas ng ulo. Diba? Kasi bakit? Hindi siya lumalakad sa spiritual. Palaging flesh. Palaging yung sariling isip. Okay? So sabi po ng Lord, kailangan maunawaan ang mga bagay na ito sapagkat ang habag at awa ng Panginoon ay nagmamanifest na sa inyo. Amen.
Hello? Amen. Sabihin mo nga, nagmamanifest na sa iyo, kapatid. Ang habag at awa ng Lord. Hallelujah. Anong manifestation nun na meron ka ng habag at awa ng Lord? Ano po? Nakakapag-pray na kayo sa iba. Amen. Nararamdaman nyo na yung burden sa Lord. Kaya nagsisikap kayo, nagtitiis kayo. Nagtitiis tayo mag-overnight prayer kasi alam nyo na ang ating panalangin ay merong bunga. Amen. Merong resulta. Amen. Di ba po? Sapagkat kayo daw po ay mayroong malawak na pangunawa sa bagay na ito, patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon sa inyo ang mga bagay na espiritual. Higit sa lahat, sa inyong pangangailangan at bithiin ng inyong puso. Okay? Meron na tayong pangunawa sa espiritual, di ba po? Kasi bakit hindi? Di ba? Nag-grow na tayo. May deliverer na. May mga bago ng deliverer. May mga bago ng vessel. May mga bagong teachers. Okay? Kaya meron na tayong pangunawa sa spiritual. Amen. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo hanggang doon. Ang gusto ng Lord, talagang increasingly. Diba? Okay? So, kailangan daw pong naka-align ang inyong mga puso. Paalala ng Lord, ano po? Kailangan naka-align ang inyong puso sa isip, nakalakip ang kababaang loob sa pagbibigay sa Panginoon. Amen. Ang galing ng Panginoon, di ba po? Yung lahat ng mga sinabi niya sa atin, ang isip at puso, kailangan magka-align at kalakip ang kababaang loob. Humility. Amen. Sa Panginoon, pagbibigay sa Panginoon. Okay? Amen. So, kailangan daw po minsan na talagang mag-umpisa sa wala. Kaya minsan, di ba, yung paghugupit sa atin ng Lord talagang masasagad ka talaga. Di ba? Kaya huwag kayo magtataka kapag giver ang ang giftings mo, tapos nasasagad ka sa pera. Okay? Huwag kayong magtataka. Kasi bakit? Ipaparanas sa iyo ng Lord kung papaanong mawalan. Para nang sa ganun, kapag ikaw ay nagkameron, ikaw ay nagkaroon ng pagpapala, panghahawakan mo talaga ng maayos. Amen. Di ba po? Ganon din po sa giftings, ha? Ganon din po sa giftings. Nakita na natin yan. Merong mga nag-back to zero talaga. Meron talagang nag-restart mode talaga. Yes. Okay? So, imomold ulit ng Lord yon gaya ng isang palayok, di ba? Kapag hindi maayos, merong giba-giba, talagang gigibain niya talaga. I-break niya talaga. Okay? Para na sa ganon, ma-mold ka muli ng Panginoon. Amen. Sa gusto niyang mangyari para sa iyo. Amen. Okay? Palakpakan niyo nga ang Lord. So sabi po ng Lord, ang pangunawa ng Panginoon ay malawak para sa bawat isa sa kabila ng hindi pagiging tapat ng tao. Hindi tayo tapat sa Panginoon. Ha? Tandaan niyo po, na tayo dyan, guilty tayong lahat. Hindi walang tapat sa Lord talaga. Meron talagang sumusulpot na hindi talaga nagiging tapat. Okay? Pero ang Lord ay malawak daw ang pangunawa para sa iyo. Amen. Okay? At ang biyaya niya, laging nasa atin. Kailangan daw po na ang maunawaan ng mananampalataya ang mga bagay na ito. Okay? So sa araw na to, gusto po ng Lord na lubusan. Kung hindi man lubusan, mag-step up tayo into another level of understanding sa mga spiritual na bagay na ituturo niya. Amen. Okay? So, ready na tayo? Tayo tayong lahat. At sa gabing ito ay talagang gaya na sinabi ng Lord na talagang united in one spirit. Let's have one spirit this time. Magkaroon tayo ng puso, magkaroon tayo ng nais, ng desire na talagang mithiin natin. Sabay-sabay tayong makaunawa pa sa ibibigay ng Lord sa atin. Okay?